Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. OMG, nag-resign na. Hala, Chua nabulabog na. First Lady di kasama. Nako, yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibyo natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Nagpasa na, nag-resign na po. Ito mga karibyo natin ang balita. Nagpasa na si Castro Claire Castro nagsumite ng courtesy resignation. Nako, magre-resign na ba talaga itong tatanggapin ba ang resignation nitong si Claire Castro? Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagsumite siya ng kanyang courtesy resignation alinsunod sa balasahan sa Presidential Communication Office sa ilalim ng bagong PCO Secretary na si Dave Gomez. Ayan mga karibyo natin. Sino po ang pupusta? Nako, wag na tayong magpustahan. Hindi rin naman siguro to matatanggal, no? I think mga karibyo natin, this is only my opinion, hindi po tatanggalin itong si Yusek Castro sapagkat eto na po siguro ang pinakamakapal lang mukha na PCO. Okay? Kahit magaling lumusot kahit wala na sa hulog, lumulusot pa rin si Castro. So, sa palagay niyo po ba mga kababayan, tatanggapin po ba yung resignation ni Castro? I-comment nyo na lang po ang inyong opinion. At eto, pasadahan din po natin to mga kababayan, gaya po ng nasa thumbnail natin. First Lady di kasama. Ito po ang balita mula po sa Abante News Online. 1 hour ago, July 16, 2025, Lisa Marcos hindi kasama sa US trip ni PBBM. Ang tanong, bakit kaya? Hindi kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos sa nakatakdang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos sa susunod na linggo. Yan mga kaubayan. Baka nahihiya. Di sana pumunta siya kay Trump, di ba? Harapin niya si President Trump, no? Bakit kaya hindi kasama? First time ba na hindi kasama ang First Lady, di ba? Ang hilig-hilig niyong mangibang bansa pero ngayon ayaw niyong sumama nga papuntang Amerika. Di ba gustong-gusto niyo po ang Amerika, First Lady Lisa Araneta Marcos? Bakit kayo ayaw niyo nang sumama? Dahil ba sa issue ninyo? Diyan po sa Los Angeles, California? Mga kababayan? Yun lang po mga kababayan. No? Ganun talaga. Kapag may pinagtataguan ka, yan po ay opinion lang natin base po sa mga balitang kumakalat ngayon, no? Kayo mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Bakit hindi po sasama si First Lady Lisa Araneta Marcos sa trip ni PBBM papuntang Estados Unidos sa kanyang pakikipagpulong o pakikipagkita dito kay US President Donald Trump? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Lisa Marcos walang kaugnayan sa pagkagurgur, pagkamatay ni Paulo Tantoko. Ayon po sa Malacanang, hanggang ngayon talaga. Ito ABS-CBN 37 minutes ago. So hanggang ang late nyo naman magbalita, kaya nung pa ito, ABS-CBN, no? Pero bigyan pa rin natin ng reaction to. Kasi marami po ang mga kumakalat ngayon na ebidensya na may kaugnayan talaga si First Lady doon po sa
pagkagurunggur, no? Kasi kasamahan nila. That is the relationship, that is the connection because kasamahan nila. Alright? Baka naman mga kababayan, kaya kayo deny ng deny dito sa pagka-overdose na ito, ay baka gusto nyong isisi rin ito kaya former President Duterte. No? Mahiya naman kayo. Ginamit nyo na nga yung matanda para pagtakpan. Di ba? Ang isyong ito, isipin nyo, March March mga kababayan to. Okay? March 11 po nang inaresto nila si former President Duterte. Ito pong balita mga kababayan, ipapaliwanag sa atin ni Atty. Glenn Chong. Ito, pakinggan po natin to mga karibin natin para mas lalo po nating maunawaan kung ano nga ba ang nangyari noong March. Okay? Ito po. Tingnan ninyo, March 8 namatay yun. Hindi siya nakauwi. Tinidnap nila si President Duterte March 11. And I have information na yung babae ang nag-push talaga ng ideya. Ang information ko, si Marcos at si Romualdez umatras. Ang babae ang nag-push na hulihin talaga si President Duterte because she needed a cover-up. Marami po ang nagulat doon nga. Yun pala ang nangyari mga kaubayan. Kailangan nag-cover up para malihis yung issue papunta sa kanila. Malaki nga namang issue kung ipapa-aresto mo ang former president na mahal ng taong bayan, di ba? Magfo-focus ngayon yung tao doon sa kung saan talaga sila may interest, di ba? Nga po sa balitang pagpanaw o pagkamatay sa Amerika ni Ruston's Executive Paulo Tantoco. Attorney, ano ba ang masasabi po ninyo dito? Dahil nga ay ang mga issue ay nadadawit yung pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Meron ho bang krimen na nangyari dito, Attorney? Sa nakikita ko, Kuya Jade, Kuya Anmar, mga kababayan, sa Amerika kasi, kapag namatay o may taong namatay, like in the instance na diba doon sa loob ng silid, sa mga mesa at sa sahig may mga powdery substance which they suspected as cocaine. So that would put the death under suspicious circumstances. May class 2 crime yata yun, yung hindi ka magre-report ng suspicious death within a certain time frame. Kasi ito, in this case, parang namatay yata si Paula Tantoco about 7 hours earlier, and then dumating yung emergency medical services around 1:30 ng umaga. 1:30 ng umaga the following day, if I remember it right. Pagdating nila doon sa silid, nandun na yung mga security ng hotel, nire-revive si Tantoco. So, that 7 hours is already a violation of the crime. Usually, it's Class B. I'm not sure in California, pero ang penalty niyan, fine lang eh. Pero it's a criminal offense. It's a felony yata. Pero fine ang penalty niyan. Pero more than that, yung pagkadawit niya doon sa, and then nandun yung pangalan niya sa police report ng Beverly Hills Police Department surrounding the death of Paulo Tantoco, which now the LA Coroner's Office ruled to be cocaine overdose. Specifically cocaine, Cocaine. So, matatandaan natin, let's go back a year or several months before. Matatandaan ninyo, Kuya Jade, Kuya Anmar, nag-live si Cathy Binag and meron na yan siyang sworn statement kasi kinausap ko siya at sinabi ko, i-reduce mo yan into a sworn statement. And in fact, SMNI lawyer yata nag-assist sa kanya, sinabi niya sa akin. Kasi I was offering to help her pero napunta yata ako ng Amerika and then napunta ako ng Amerika the following day and then pagbalik ko, sinabi niya meron na siyang ginawang sworn statement. Sinabi niya doon sa bahay nila sa 52 Nara Street, Forbes Park, South Forbes Park. Paglabas niya ng powder room sa foyer, pagpasok mo kasi foyer, tas to the left may powder room. Likod niyan stairs, papuntang second floor. Katapat niyang powder room is yung home office. Inalok siya ni Lisa ng white substance and sinabi niya, do you want? Then, di ba? And then, specific naman yung allegation ni Cathy Binag, cocaine. Okay, cocaine.
Oh, hindi lang si Lisa, pati si Marcos Jr. Inakusahan niya ng cocaine, specifically cocaine. So yan mga kaubayan, medyo mahaba po itong mga salaysay ni Attorney Glenn Chong. But eto, bigyan po natin ng reaction yung sinasabi niya ngayon, no? Na itong si Miss Cathy Binag ay inalok ng white powder substance mismong ni F. Elisa. Now, nakikita niyo na po ba yung gusto nating i-point out dito? Kasi ito, white powder substance din, nandun rin po si First Lady. What I'm trying to point out, and this is only my opinion, mga kabayan, base po sa sinasabi dito ni Attorney Glenn Chong, no? Na baka ay inalok rin po itong si Tantoco, di ba? Kaya dapat mga kabayan, itong lahat, siguro, yung mga pinangalanan kanina, di ba, ni Sir Jay Sonsa, no? Marami yun eh. From the politics industry, from the government and sa TV and other industry, no? Marami po yung pinangalanan ni list down, no? Baka kung pwede ba yung lahat ng yon ay dumaan din sa hair follicle drug test, di ba? Baka kasi gumagamit din ng coke, di ba? Yung mga umatin doon, Yan ay opinion lang natin mga kabayan base po dito sa sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Pero ang mas matindi pa dito ay ginamit nila si former President Duterte na diversion para mapagtakpan po ang pangyayaring ito. Yan po ang sabi ni Attorney Glenn Chong, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, may papasadahan pa rin po tayong mga balita. Sabi po dito, government eyes rising or raising 105 billion pesos from privatization of assets through 2025. Teka lang. Pag sinabi nating privatization, di ba, mostly ibinibenta po ito sa mga private company at sila na po ang magmamanage, mga kaubayan. Ibig bang sabihin nito, mga karibyo natin, mas marami pa silang ibibenta na mga government-owned establishment or something na pag-aari ng gobyerno para kumita, para makapag-raise ng 105 billion sa 2026. Aba, teka lang mga kababayan. Pag sinabi po nating government-owned, di ba? Pag-aari po yan ng taong bayan, no? Pwede ba konsultahin niyo muna ang mga Pilipino? Kung gusto ba nilang ibenta yan, gawin nilang i-privatize yan or hindi. No? Parang kayo na lang ang nagdidesisyon. Sa bagay, kayo naman ang presidente, di ba? Wala rin naman kami magagawa kung yan po ang inyong pagdidesisyon. Pero what I'm trying to point out, mga karibin natin, no? Saan mapupunta yan? No? Sabi nga dito, that is very comfortable, no? Sabi mo sa isang comment, this action is very comfortable for corruption, di ba? Kaya kukurapin nyo lang din naman ang perang yan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin, i-comment nyo na lang. At speaking, ito internet naman, mga kababayan. Pasig distributes internet connectivity allowance to public schools. Nako, palakpakan po natin talaga. Ay, nako, napakagaling po talaga ng mayor ng Pasig. A total of 19,344 beneficiaries including students from kindergarten. Isipin mo, kindergarten to grade 12 as well as teachers receive. Pati teachers, nako, palakpakan po natin to. 1,500 each to help ensure their internet access. The initiative was rolled out across public elementary and high school from July 7 to 9, 2025. Yan mga kababayan, palakpakan po natin. Sana hindi lang po sa Pasig, gayahin nyo naman yung ginagawa po sa Pasig, mga kababayan, no? Sapagkat ang Pasig nga, nandyan na po yan sa, malapit na po yan sa pinaka,
I mean, progressive po ang Pasig, and the internet is very, I think, strong than the cities, no? Dito sa mga probinsya. Dapat gayahin po ito ng mga probinsya, no? Para yung mga teachers, yung mga students, hindi po mahirapan sa mag-access ng internet. Kasi wala, yung pangako kasi ni President Bongbong Marcos Jr. na palalakasin ang internet. Nasaan na kaya yun? No? Palalakasin niya ang internet. Nako. Hindi ko alam kung napalakas na bang internet. No? Kasi kung napalakas na pong internet, mga kabayan, at saka yung free wifi na yan na sinasabi, di sana hindi na mamimigay ng connectivity allowance, internet connectivity allowance ang Pasig City. Diba? Sampal ito sa pagmumukha ng PBBM no? Eto, pinangunahan na kayo ng Pasig. Sana sundin din ito or gayahin ito ng iba pang mga city, especially dito sa mga probinsya, mga kababayan. Malaking tulong po ito para po sa mga students. Alam naman po natin ngayon, the more information you have, no, through the internet, no, the more knowledge you acquire. Diba? And speaking of internet, ito po ang balita. I-share ko lang din sa inyo para ma-inspired po tayo. Ito po ang balita, mga kababayan. Japan's internet speed hit a record high of 1.02 petabyte per second. Enough to download the entire Netflix catalog in 1 second. Isipin mo yun? Isang segundo lang, buong Netflix, pwede mong ma-download. Aba, napakagaling nito. Sa Pilipinas, mga kababayan, yung isang movie lang sa Netflix kung ida-download mo, abutin ka pa ng siyam-siyam. Kung nakadata ka lang. Nako po. Ganito na baka tayo pinag-iiwanan ng ibang bansa. Anyway, ito po ay just to inspire, no? Ganun talaga. May mga bansang masigasig at mga tapat sa kanilang panunungkulan, di ba? Kaya ganito ang resulta. Okay, ito mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Si Chua po, no? Yung chairman po ng komite na isa sa mga komite na nag-imbestiga kay BP Sara, nataranta po dahil for the first time, sumagot po ng pahapyaw. Pahapyaw pa lang Pahapyaw pa lang po na sumagot itong si BP Sara at tila ayaw nang ipasagot ni Chua. Kasi masisira na yung mga bintang nila na hindi kayang sumagot ni BP Sara dahil may anomalya. Korte Suprema. Pinagpapaliwanag po, inatasan ang Kamara at Senado na magsumite ng under oath na impormasyon at mga dokumento kaugnay na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay nag-uugat doon po sa sinampa ni BP Sara na question yung pagsasampa ng impeachment sa Supreme Court. Bakit po? Ika-apat May na talaga kasi itong mga congress. Pasensya na kayo mga congressman Kung hindi ba naman kayo, alam na ninyo na may 1-year ban rule. Akala nyo kasi, kakampi ninyo yung mga senador. Pwede naman. So yan mga kabayan, supalpal po si Chua. And speaking of Chua, mga karibyo natin, si Chua pala mga karibyo natin ay nagpatayo ng barangay hall. Barangay hall ba yun? Worth 19 million sa Eskinita. Pinagiba nga ni Mayor Isko. Diba? Correct me if I'm wrong, yun po yung balita. Paano yan ngayon? Ikaw ngayon ang sumagot nga, Chua. Ano ang pumasok sa isip mo at magpapatayo ka ng barangay hall na parang, di ba? Kung titignan yung grabe yung barangay hall na yun. 19 million. Sige nga, Chua. Can you explain to the Filipino people kung anong ginawa mo dyan sa 19 million na yan at sa gilid ka pa talaga ng nagtayo? Wala na bang iba? Or wala ka ng ibang wala nang ibang maisip yung utak mo
Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.